guys, dugay kay si Jason Siong naghatod pa siya og ID para namin pang gasolina, no? So na siya diha naghatod og ID din ha, dira. Tapos ang tagal. Nainip na ako. Ma'am, pakawalan nyo na yung husband ko. Akin lang siya. Akin lang ang asawa ko. Ay, tagal. Ba't ang tagal niya? Wala lang. Nag-OA lang ko. Okay. Bye-bye. See you later. Ayan na siya, guys. He's coming. Look at my husband is so poogie. Oh, I am so in love with you. He's so poogie. He's so guapo. I love him so much. Hoy, why you're so guapo? Why you're so tagal? Because masarap ba? Masarap pa si ma'am. Oh guys, may panggasolina na kami. May panglaag na kami. Amen. Thank you. Bye. Say bye. Bye guys. Hello guys! Welcome to my vlog. At dahil naka-vacation leave tayo, pupunta tayo sa isang isla probinsya na matatagpuan sa rehiyon ng Caraga sa Pilipinas. Ito ang Dinagat Island. For 2 years of working guys, ngayon ko lang nagamit ang vacation leave ko at sobrang saya ko nang na-approve na ang VL ko. Kaya hindi ko talaga napagplanuhan if kailan or saan ba magbabakasyon. Kung alam ko lang talaga na makapag-VL ako, edi sana napaplanuhan ko ng maayos ang VL ko. Target ko talagang puntahan ay ang Baguio City. At dahil biglaan ang VL ko, nag-isip-isip ako kung saan kami magbabakasyon ng asawa ko. At sabi ko nga, bakit hindi natin puntahan ang malapit lang na tourist destination dito sa atin na pwede lang day tour and DIY tour. No need na mag-book ng flights. Kaya nag-search ako kung saan ang pinakamaganda at malapit lang na tourist destination until nakita ko ang Dinagat Island. Bakit ang demure ko? Sino ba ang inspiration ko? Kuya kay pangalan, Tubilan. Di! Oh. Ano diri ba? Ha? Oh, pilingon jud kayo. Nya sakto. Ano ka oras mo? From Bayugan City, kailangan nating bumiyahe ng 150 kilometers or mahigit 3 hours papuntang Surigao City. Kung galing naman kayo ng Butuan City, tumakay lang ng bus papuntang Surigao City. Ang biyahe ay tumatagal din ng 3 hours. Maunit, Tandag City, Surigao City. Pag uli na to, pwede tayo mga gimi. Para doon na lang. Surigao City na ta din no? Or wala pa? Wala pa. Medical Center. Pista pa lagi dito. What is that? Pista gitu eh. Asa daw to dito? Oo, wala gid dyan na ingon og wala, di ba? Oh, sa to. Grabe, landong. Bibibuha dito eh. Dito na. Caltex na diha ang mga pana din ka sa Caltex. Sure na tayo. Pagdating namin sa Surigao City, nagpunta agad kami sa Pantalandos. Ang buong akala namin ay may barko na pwedeng maisakay ang aming sasakyan. Kaso kinabukasan pa daw dadating ang barko.
Kaya naglansya na lang kami. Oh no, paano na yan? Saan namin ilagay ang aming minivan? Akala namin makauwi kami pabalik ng Bayugan City. Buti na lang may nagsuggest sa amin. Sabi nila iiwan at ipark lang namin ang aming sasakyan kasi yan talaga ang ginagawa ng karamihan kapag pupunta ng Dinagat Island. Ang tanong, saan namin ipapark? Dito talaga kami na-amaze kasi madami pala ditong nagnegosyo ng parking space or parking lot. Hindi namin inakala na pagpasok namin ay sobrang lawak. Confident ka talagang mag-iwan ng sasakyan dito kasi hindi mainitan, sobrang secured dahil may CCTV pa. At ang maganda pa doon, 350 lang per night. Tumakay na kami ng tricycle pabalik ng Pantalandos. At natutuwa talaga ako sa mga tao dito dahil sobrang bait at sobrang accommodating. Pagdating namin sa pier, bumili agad ng ticket ang aking asawa. 200 per head papuntang Dinagat Island. Sobrang saya namin guys kasi nakaabot pa kami sa last trip. Nakaka-excite kasi sa wakas nakakagala na din kami. At dahil 6 PM pa kami makaalis, nakapag-decide kami na kakain muna. Ito lang to sa tapat ng port. May mga pagkain naman sa iba, kaso halos mga fast food at mga snacks lang. Kailangan ko talaga ng gulay kasi hindi ako pwede mag-rice. Buti na lang may nahanap kami at umorder kami ng pakbet at isang paksiw na isda at isang tinolang isda. Hirap pa lang mag-diet guys while on travel. Pagkatapos namin kumain ay sumakay agad kami sa lancha. Ewan ko ba kung anong tawag dyan, basta lancha ang tawag niyan dito. Tubig, orange, rambutan, tubig. Ang mga nag-i-design sa kanya. Ipinapakita dito. Hi guys, kasalukuyan kami. Nasa ferry boat ngayon papuntang Dinagat, San Jose. So, yun lang guys. Kasalukuyan nakasakay sa ferry boat. Diba? Okay, so yan guys. Tubig dira, tubig, orange, grapes, rambutan, tubig. Milo. Orange, rambutan. Pato style yan guys, so yun lang. Kung titignan yung mga mukha namin, agad na kasi malayo nga, 4 hours ang biyahe namin sa sasakyan. Kasi ngayon lang kami nakarating. Siyempre tayo ay excited makapunta sa ibang isla. Ako, kanya akong ikaon. Siya, bisig yung panit. Itlogs butik eh. $7 PM nakarating kami sa San Jose, Dinagat Island. Pagdating namin doon guys, kinakabahan ako dahil hindi kami nakapag-book ng accommodation namin. Kasi nga, akala namin madadala namin yung sasakyan. At plano namin na doon kami matutulog. Ewan ko that time, sobrang kinakabahan talaga ako. Kasi wala kaming kakilala or contact man lang pagdating sa isla. Pagdating namin, nagtanong kami kung saan malapit ang accommodation. Nakakatuwa lang sila kasi ang welcoming nila. Dito kami dinala sa Happiness. Tingnan natin kung happy tayo sa kanilang nest. Grabe, 120 ni. Uy, kalami. Tapos ka na.
Saya nga si Shomai. Kasi gusto ko sa gabi una. Imingaw siya. Utan mo guys, ano? Putan kay gitor gay ta. So guys, let's eat. Say pray. Lord, thank you for this food. Give us for punishment. Jesus' name we pray. Amen. Look at the... I-open ko di. Ayaw diba? Ayaw silang halo-halo eh. Masaya naman kami doon sa happiness. Rate kung gaano kasaya, 7 out of 10 lang kasi tulog na tulog kami. Walang nangyayaring kababalaghan. 7 AM lumabas na kami at pupunta kami sa J-Malls Travel and Tour. Sobrang thankful talaga ako sa J-Malls Travel and Tour kasi sa kanila lang kami naka-avail ng day tours sa murang halaga. 1,500 per head. What? 1,500 per head? Ang mura, diba? Bumili siya ng herbal coffee. Halagang 150 pesos at 10 pieces na per pack. At isa ito sa product ng Dinagat Island. Ang ganda talaga dito sa Dinagat Island, guys. Sobrang peaceful. So, ayun, while waiting sa tour guide namin, kakape muna ang asawa ko gamit yung binili niya. Ano ba? Ito yung kilawan guys yung ginagawa. Ay, okay. Kaya glasa ra sa katungwan, nag-James Coffee magugo. Oo. Ya, mahal-mahal ng James God. Mahal, pati ang MX3. Oo. Mahal. Pareha na. Okay kayo. Halit ka. Oo, ako anong tungkuhan ko na eh. Tungkuhan eh. Ito na. At ayun na nga, kinuha na kami ng aming tour guide para makapagsimula na kaming mag-island hopping. Syempre, hindi makukumpleto kapag wala tayong picture taking. Ang ganda-ganda dito guys. Sobrang ganda. Kalain mo, nakarating tayo dito. Mapapa, thank you Lord ka na lang talaga. Before kami sumakay guys, nag-fill out muna si Jason ng aming mga pangalan para ma-monitor nila if nakarating kami sa isla. Every island guys, may nag-aantay dun at may fill outan ka talaga. Yagi ng Talawan. Pre. Brothers and sisters. Talawan kayo. Sige. Ritso. Kaya ba? Dili lagi. Talawan kayo. Yung Talawan na lingguan. So naala may karon diri sa among boat nga pagasakyan. So medyo super excited. Hindi medyo super. Morning. Okay. And finally, the island hopping began. Safe ka talaga dito guys kasi hindi masisira ang tenga natin sa ingay ng bangka.
Okay guys, nanata sa Miracle. Ano siya basta kay Miracle. Na si Maui guys. Hello, na si Maui. So guys, oh my goodness. Hala ka. Uy, nalipong ko pisig. Grabe ka limbit. Wow. It's so nice. Here, look. Luka eh. Pag life jacket dong. Babal na. 10 feet dong. Dala pag-uukuan. Malimtan ha. Parang hunas. Hunas na. Hunas na yun. Uy, kung masigtog lang kayo ba? Sabi man. Di ka malikad rin eh. Maligo ko oy. Igang na kayo. Bugnaw kayo. Reaction ni Zero, karong pagkatunong mo. Karon pagid na siya. Way cave sa mo ah. Ay sa. Miracle Cave. Di wala man ka nag life jacket di. We're here at currently at the cave. It's so cold, so scared because the light is Not dark day. it's not lighting. Ay! Sakit ka din gilid. Naundang bagit siya itong pag-pandemic. Pag-COVID, pag-ibang. Kinakaunang tour operator to dire is ang agency niya. Mga banana boat, mga ship. Kayak. Kayak. Naana dito, pero lagi dito kung may paingon ron. Wait man. Balik na mi sa agi guys. Ano pa rin talawa no? Uy, grabe siya. Pagtanaw din ha, ayos igtanaw sa imong video. Okay. Kabalumog unsa ka lisod sa dalan. Grabe ka vertical. Vertical man ang ko ano? Tanawa mo nga gian. Pagkangulngol.
sige pataan eh. Surigaw naman gid ang tato niya. Kung mo try ko Surigaw be kay wa jud ko kanan Surigaw. City. Araw. Ang amo ang Blue Lagoon nga gi nian sa ubos. Ngol-ngol kay color eh blue kayo dire. So personal. Picture diri. Picture ta dire. Picture ta. Dili na. Sige. Tara. Kabalo ba mo guys? Nagkurog akong TL guys. Cut pa more. Look kayo do. So gamay nalay kulang o nara. Ni gani kay ligon ilahang Klaro ba? 120. kahoy. Look at them guys. Gapon pa na pala ba? Tuyo ra. Kita pa sa tuyo di ba kay gubot. At ayun na guys, pauwi na kami. Ang bilis naming napagod kaya we decided to go home na. But overall guys, sobrang saya and sulit ng one day vacation namin sa Dinagat Island. Ginapos pa talaga ng hininga. Sabi nga nila, don't ever regret spending money for a vacation because you deserve to have a break and time to enjoy what you earned after all the hard work. Super sarap pala sa feeling to reward yourself after wins and even small wins. We work hard every day for it, sacrificing social life, family time, mental health, physical health, and many more just to save up and travel. And I know we deserve this. And when you travel, you're not just spending money. You are buying memories and creating memories for a lifetime. Ganito, i-gaslight ang sarili sa mga gastos natin. And do you know why I consider a Dinagat Island underrated? First, with a starting price of 800 pesos, you can already have a fully air-conditioned room per night. It truly feels like a home away from home. Second, there are no establishments and only few commercial businesses such as bank. People here live a simple provincial life, slow pace, relax, and with nothing to rush. Third, I couldn't even find cafes or coffee shop in the area where we stayed, so I think we actually saved more on food and drinks. Fourth, around 6 to 8 p.m., people are already at home. No nightlife at all, as in zero. You can't even find someone drinking tanduay in the corner. Fifth, the internet connection and mobile data aren't that reliable. But I just realized that having a weak connection on the digital world can be a blessing. It helps you focus on the beauty that this island has to offer. 6, it's underrated because even though there are tourists, it's not hype or crowded. So guys, ngayon ay pauwi na kami. How's your experience? It's very good. 100%. 100%. Good.
again, you should discover Dinagat Island too. A gem waiting to be discovered. And this is a mystical island for nothing. And you should include this to your list. If nakikita mo ang video na to at parang nagugustuhan mo, this is your sign to go to Dinagat Island. Salamat Dinagat Islands!